Ayan, muli magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. At tayo ay mag start na sa ating online Bible study sa gabi na ito. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa pagkakataon na ito ay first time tayo na mag-join through online. At every Sunday ay patuloy pa rin yung ating mga groupings. At ngayon habang inaantabayanan natin yung iba na makapag-join sa ating online Bible study ngayong gabi ay awitin natin itong naka-flash sa ating mga screen, Palasyo sa Kaitaasan. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit ay naghihintay ang kaharian ditong lantan. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay usad saklap. Walang sarili, tirahan tiyan doon sa langit. Ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tulong. Pansamantala naglalakbay dito hanggang umato sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Salamat sa Diyos at purihin ng Diyos sa ating inawit. At ngayon ay minsan pa tayong umawit bago po tayo dumako sa ating pong opening prayer. Isunod po natin ito pong Pastor Kang aming patnubay. Pastor kang aming patugon, pag-iingat
Mapagpala namin Jesus, nasa tanay tumubos. Kami ngayon'y alagaan, sapagkat iyong tunay, kaya't sa tunay na daan, itungo kong maligaw. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Mapagpala namin Jesus, dinggin ang aming luhod. Ang pangako mo ay pahala, kahit masalang lubha. Ikaw sa aming maawa, iligtas sa dalita. Mapagpala namin Jesus, hinapin ang may lunos. Mapagpala namin Jesus, hinapin ang may lunos. Nang dagling mga tutuhan, banal mong kalooban, ang biyaya ay pakamtan, sana ang alinlangan. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Mapagpala namin Jesus, lubusin ang pag-ibig. Purihin ang Diyos sa ating pong mga inawit. At ngayon po sa ating opening prayer, hilingin po natin kay Brother Bry na pangunahan tayo sa isang panalangin. Hello po. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na banal at dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong gabi upang magtipon at makinig sa inyong mga salita. Nawa po kayo pong magbigay ng katahimikan at paggabay sa amin sa oras na ito. At kayong magbigay ng pangunawa sa bawat isa sa amin upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong ipahayag sa amin ngayon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Brother Bry. At ngayon ay tayo po ay first time na mag-aaral through online. At ihanda natin ang ating patuloy, ang ating mga notes, mga Bible natin, at ang ating puso't isipan para sa pag-aaral natin ngayong gabi. At binibigay ko na din po kay Brother Wilson para sa ating Bible study. Magandang gabi mga kapatid. Malinaw ba yung ating audio? Yes po, Brother Wilson. Salamat sa Panginoon at tayo ngayon ay mayroong online Bible study sa mga young adult or tinatawag natin na mga young professional, no po. At ang layunin ng ating group, no, ay para nang sa ganon ay ma-equip ang bawat isa sa inyo sa kabila ng nandun na kayo sa stage na sabihin natin na occupied, no,
yung mind, yung strength, yung sarili. Nandun na kayo sa mga pabigat na mga responsibilidad. Kaya minarapat natin na buuin itong ating young adult nang sa ganon ay ma-equip ang bawat isa at mabigyan ng tamang instruction comes from the Word of God. Kaya simulan natin ngayon yung ating Bible study online at ang ating paksa ay may kinalaman sa God's standard of success. Yun yung ating pinaka-topic ngayon, no? Yung salitang success. At pagka ba naririnig ninyo yung salitang success, ano yung unang bagay na pumapasok sa inyong kaisipan? Siguro dito muna yung ating kumbaga is ang bawat isa ay malaya na makapagpahayag, makapagsalita. Pagka naririnig natin yung salitang success, ano ba ang unang bagay na sumasagi sa ating isip? Siguro unahin ko na, magtatawag na ako para medyo mabilis tayo. Siguro unahin ko na si Brother John siguro. Hello po. Sa akin po siguro yun pong may kapayapaan po. Para po sa akin yung pong success is peace. Brother John, pwedeng ikaw na yung sumunod na tumawag. Brother JP. Sa akin naman po, parang yung may naabot na siyang bagay. Parang ganun po. Ayun, si Sister Kate Happiness po ang sabi niya. Sige, yung iba pwede namang mag-send na lang kung ayaw nilang magsalita. Pero yung iba, siguro tawagin ko rin si Ching, Braille Binsi. Ano yung unang bagay na pumapasok sa ating isip pagka naririnig natin yung success? Yung na-achieve yung goal. Na-achieve yung goal. Okay. Brother Brian. Yung satisfied. Satisfied. Sino pa ba yung mga nandito sa GC natin? Brother Renmark. Blessings po. Blessings. Si Brother Haven. Brother Haven. Ano yung unang pumapasok sa atin pagka narinig natin yung salitang success? Wala. Si Brother John Mark. Siguro parang finish line siya. Ano yun, Brother John Mark? Parang finish line, parang tapos na. Ganun. Natapos. Si Sister Patricia. Progress po. Progress. Si Sister Jo. Sister Jo. Ay, na-achieve po yung goal. Achieve yung goal. Okay. Actually,
ang dami kong tinignan na definition regarding sa success. Marami siya, different, depende kasi sa, yun nga, yung goal, yung gusto, yung wants, yung desire, no? Yun yung mga, kaya napakahirap siya talaga i-define kung ano talaga yung success. Pero ngayong gabi ay pag-aaralan natin yung tinatawag na God's standard of success, yung biblical na pamamaraan kung ano talaga yung success. Kaya bilang ating reference, Joshua chapter 1 verse 8, siguro basahin muna natin ito. Joshua chapter 1 verse 8. Ganito ang ating mababasa. Sabi niya siguro basahin ko na yung English translation niya. The book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate them day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Nabanggit dito yung salitang success, magtamo ka ng mabuting kawakasan. Ang background ng ating teksto, ito ay noong panahon na tawagin ng Diyos si Josue pagkatapos mamatay ni Moses upang pangunahan ang bayang Israel sa kanilang journey papunta sa Promised Land. At ang bahagi ng kasulatan na ating binasa ay mga panuntunan, mga command na mula sa Diyos. Nang sa ganon ay mabigyan nila o matamo nila yung tinatawag na success. At nakapaloob din dito ang ilang mga katotohanan tungkol sa ating paksa, yung tinatawag nating success. Maliwanag na ito ay command. No? At maliwanag na napakalaking role ng salitang success sa salita ng Diyos. Kaya ngayong gabi ay ating titignan ang different principles o yung ibang pananaw tungkol sa salitang success. Pero bago yan, gusto ko ring basahin ang sinabi ng ating Panginoon dito sa Marcos chapter 8 verse 36. Dito sa Marcos chapter 8 verse 36, sinabi rito ng ating Panginoong Jesus mismo, chapter 8 verse 36, sabi ng Panginoon, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Ang tinutukoy dito ng Panginoon, yung sabihin natin wealth, richness, kayamanan versus doon sa salvation. Kaya sabi niya, anong pakinabang noong kayamanan? Bakit natin tinignan ito? Sapagkat ang pananaw ng mundong ito, yung tinatawag na world, no? Yung standard ng sanlibutan in terms of success, tumutukoy ito sa pananalapi
o yung sa profession, possession, and fame. Tandaan natin, ang standard ng sanlibutan, no, yung kanyang panuntunan para masabing ikaw ay tagumpay, ikaw ay success sa iyong buhay, ito ay nasusukat sa dami ng kanyang finances. Marahil ay marami siyang malaki ang sweldo, malaki ang natitipon, o yung possession, marami kang ari-arian, o yung kasikatan, titles, honor. Yan. Yan yung nakikita natin na definition ng sanlibutang ito. Kung saan ay yung career, promotion, wealth, recognition. Kung siya ay nasa kolehiyo pa, ang gusto niya yung mga recognition, yung influence. Pero kung titingnan natin, ito ay mga temporary. Ito ay mga pansamantala lang. At kung minsan, bago mo makamtan, matamo ang mga bagay na ito, ay punong-puno ito ng hard working, stress. No? Pero pagka ito ay nakakamit, kung minsan ito ay nagdadala ng pride. At minsan sa isang believer, nako-compromise ang kanyang pananampalataya. Kaya kung titignan natin, ito yung panuntunan ng sanlibutan para masabing ikaw ay success. Mayroon kang magandang career, mayroon kang magandang sweldo, na po-promote ka sa iyong trabaho, nag-accumulate yung asset, no? Yung wealth, at parang yung recognition, tumatanggap ka ng mga parangal, mga bagay na sinikap mo. At hindi madali na makamtan ang mga bagay na ito. At kung minsan, ito ay kailangan mong pagpaguran, pagpawisan, pagsakripisyuhan, busin ang iyong oras. Kaya nga, napakalaga noong pinag-aralan natin nung una, yung paano natin masiset yung ating time. Masiset natin yung ating time pagka naset natin yung ating heart. At ngayon ay iseset natin yung ating goal. Napakahalaga nito. Subalit ang sanlibutan, ang panuntunan ng kanyang success, ang sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 2 verse 11, basahin siguro natin. Ecclesiastes chapter 2 verse 11. Ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Sa palagay niyo, bakit sinabi ni Solomon ang bagay na ito? Sapagkat naging matagumpay si Solomon, isa siya sa mga pinakamatalinong tao. Marami siyang actually ginawa para umunlad ang hindi lang ang buhay niya, ang buhay ng iba. Like yung irrigation, siya yung nakaisip ng mga bagay na yan. At nag-accumulate yung kanyang kayamanan. Pero bakit kaya sinabi niya yung meaningless
o bakit sinabi niya na walang kabuluhan? Sino ang gustong magbigay sa atin ng opinion? Bakit sinabi ni yung ginawa niya ay tinuring niya na walang kabuluhan, meaningless? Sinong gustong magbigay ng sabihin natin insight? Meron ba sa atin? Siguro maganda mag-operate tayo para mabilis ang ating, at ito yung talagang, although itutuloy nyo bukas ito, meron akong mga inandang tanong, isesend ko rin sa ating GC. Sa akin po, marahil dahil po ito po ay temporary lang po. Okay, temporary. Ano pa? Sino pang gustong, si Brother Renmark, palagay mo Brother Renmark, bakit sinabi ni Haring Solomon na walang kabuluhan yung mga bagay na kanyang ginawa? Bagamat ito ay masasabi natin nakatulong sa pag-unlad, hindi lang ng kanyang buhay, pati buhay ng iba. Hello po. Marahil po para sa akin siguro dahil po makamundo po worldly yung mga nagawa, parang ganun po. Okay. Si Brother Brian, meron ka bang insight regarding dito? Same din po nung kay brother dyan, mga temporaring bagay. Temporary. Siguro, basahin natin yung verse 15. Kung itutuloy natin, makukuha natin yung ilang mga katotohanan. Siguro, basahin ko na yung verse 13. Nang magkagayoy aking nakita na ang karunungan ay humihigit sa kamangmangan na gaya ng liwanag na humihigit sa dilim. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo at ang mangmang ay lumalakad sa kadiliman. At gayon may aking namalas na isang pangyayari ang nangyari sa kanilang lahat. Verse 15. Nang magkagayoy sinabi ko sa puso ko kung ano ang nangyari sa mangmang, gayon ang mangyayari sa akin. At bakit pa nga ako naging talong pantas ba to? Na magkagayoy sinabi ko sa puso ko na ito naman ay walang kabuluhan. Nakita ni isa sa mga masasabi natin na kaya ito'y naging walang kabuluhan sapagkat ginawa niya ito para sa kanyang sarili at hindi para sa Diyos. Hindi masama yung kanyang mga nagawa. Hindi ito'y isang katalinuhan na ginawa niya. Kaya nag-accumulate din yung kanyang mga wealth at nakatulong ito sa marami. Kaya lang ang problema, ito ay ginawa niya hindi para sa Panginoong Diyos. Kaya napakalaga noong whether you eat or drink or whatever you do it to the glory of God. Sapagkat yung doon nagiging makabuluhan. Kahit na ano lang ang nagawa mo,
Hindi kailangan malaking bagay, hindi kailangan yung kahangahangang bagay, hindi isang imbensyon na ang mahalaga ay ang mga bagay na ito ay ginagawa natin para sa ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. At doon nagiging makabuluhan ang mga bagay. Kaya nga, sabi nga rin sa unang Korinto 15, serving the Lord is not in vain. Hindi, sabi niya, mawawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. At ang mga ginagawa natin, either pag-aaral, at gusto natin magkaroon ng mga recognition, kung ikaw ay nag-aaral, at kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi para lang sa iyong sarili, hindi lang para sa iyong pamilya, kundi para sa Panginoon. Sa palagay ko, ang mga bagay na yan ay nagiging makabuluhan. Kaya hindi naging makabuluhan, nakita niya, na tulad din siya ng mga mangmang, ang sabi ni Haring Solomon, na siya ay nabubuhay para lang sa kanyang sarili at hindi para sa Diyos. Kaya yung world standard of success nandun sa career, promotion, wealth, no? At yan, nauubos yung panahon tulad ng ating mga napag-aralan nung nakaraan. Ano naman yung standard ng Diyos pagkarating sa salitang success? Paano ba natin ma-define yung success o yung standard ng Panginoong Diyos sa pagiging matagumpay o pagiging success sa buhay na ito? Okay. Siguro isang talata sa Micah chapter 6 verse 8. Matulungan tayo ni Brother Ching, sabi dito, Micah chapter 6 verse 8, kaniyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang inihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. To act justly, love mercy, walk humbly with God. Paano dinidefine nito yung salitang success? Yung pagkilos na may katapatan, may pagmamahal, may kaawaan, may kababaan. Paano masasabi natin, mai-relate natin ito sa salitang success? Yan. Maganda nag-iisip tayo. Paano natin marirelate yon? Yung binasa natin sa Micah. Hello po. Sa akin po, yung pong Christ-likeness po. Christ-likeness. Okay? Okay, maganda yan. Alam niyo, pinapakita rito na ang Diyos ay higit na pinapahalagaan niya kung sino tayo. Higit doon sa kung ano yung natatamo natin o na-achieve natin. Tandaan natin, ang Diyos ay mas higit na pinakukundanganan niya yung pamumuhay natin kaysa kung anong
nararating ng buhay natin o yung na-achieve ng buhay natin. Kaya napakahalaga na yung buhay natin, tama yun, maganda yun. Sinabi ni Brother diyan, yung Christ-likeness. Yung unti-unting paglago sa ating buhay, spiritual, yung ating pagkakilala sa Panginoon. Kaya sinabi niya, makamtan mo man ang ang kayamanan ng buong mundong ito kung ang iyong kaluluwa ay mapapa sa impyerno. Anong saysay nito? Sapagkat mas mahalaga ang buhay natin at ang pamumuhay natin kaysa sa mga bagay na na-achieve ng buhay natin. Kaya even sa Matthew chapter 6 verse 33, sinasabi ng Panginoon yun, na mas nalulugod siya, mas nakikita niya ang buhay natin na nandoon sa daan ng pagtatagumpay kapag natututunan natin unahin ang Diyos sa buhay natin. At ganun din yung sinasabi dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Kung susundin, i-apply yung Word of God, ay mas binavalue ng Panginoong Diyos yun. Kaya ang Diyos ay hindi siya tumitingin kung ano yung natatamo natin. Although marahil ay ang Diyos ay nalulugod din naman kung tayo ay nag-excel, tayo ay umuunlad sa buhay, lalo na kung ito'y ginagawa natin para sa Kanya. Pero katulad ng ating nakita, yung word success, it brings pride. Pagka may pride, palagay ko hindi nalulugod ang Diyos. Hindi ito tunay na tagumpay. Sapagkat ang tunay na tagumpay sa buhay natin ay yung makita tayo ng Diyos na namumuhay sa Kanya. Halimbawa, katulad sila Joseph. Si Joseph, nakita natin yung kanyang buhay ay, kung ating pag-aaralan yung buhay niya, hindi maganda. Pinainggitan siya, pinagbilis siya, pinagbintangan siya, nakulong siya. Pero ang sabi sa Genesis 39, no? Tignan natin, Genesis chapter 39. Kung titignan natin yung sa sabihin nating world standard, hindi siya, kasi pinagbilis siya, pinag-initan siya. Pero ang sabi rito, sabi sa verse 2 o verse 1 hanggang 2, ang sabi rito, at ibinaba si Jose sa Ehipto. Ito na nung siya napagbili. At binili siya ni Potiphar, puno ni Paraon, na kapitan ng bantay, na lalaking taga-Ehipto, sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Kung titingnan natin, yung point of view, yung standard ng worldly standard o yung standard ng mundong ito, hindi maganda yung kanyang life. Pero ayon dito,
Pinagpala siya ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Sapagkat ang mahalaga, hindi yung posisyon, hindi yung kalagayan. Ang tunay na success, dahil ang Panginoon ay sumakanya. Yun yung God's standard of success. Yung buhay mo ay inilaan mo sa Panginoong Diyos. Yun ang kanyang success. Inilaan mo sa pagtitiwala, pagsunod, paglilingkod sa Kanya. At sa paningin ng Diyos, para sa Kanya, ito ay isang tagumpay. Pinagpapala. Kanyang ginagawa ay pinagpapala. Hindi lang si Joseph bilang isang young adult, no? Si Daniel din. Sa chapter 1 ng Book of Daniel, makikita natin ang istorya nila noong sila ay madalang bihag doon sa Babylonia, nahiwalay silang mga magkakaibigan, at kung babasahin natin, sila'y inahinan ng mga pagkain para sa pagkain ng Babylonia, pero ito'y tinanggihan nila. At ang sabi sa verse 9, dahil pinili niya na, ang sabi, verse 8, ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso. Ibig sabihin, nag-decide siya. But Daniel purpose in his heart. Ngunit pinasiyahan ni Daniel sa kanyang puso. Yun yung pinili niya, dinesire niya, ninais niya na siya hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man o sa kanyang iniinom. Kaya't kanyang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Si Daniel nga ay pinasumpong ng Diyos ng lingap at abag sa paningin ng pangulo ng mga bating. At sinabi ng mga bating kay Daniel, ako'y natatakot sa aking Panginoong hari na nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin. Sapagkat bakit niya makikita na ang inyong mga mukha ay maputla kaysa mga binata na inyong mga kasing gulang? Isa sa panganib nga ninyo ang aking ulo sa hari. Kasi yun ang request, yun ang utos ng hari. Pero ang request ni Daniel ay hindi niya gagawin ang bagay na yun. Pinasyahan ng kanyang puso. Pinili niya ang kalooban ng Diyos. Nakita natin siya ay nakasumpong ng biyaya. Pinagpala siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat pinili niya ang Diyos. Wala sa posisyon. Kaya kung minsan, mas maganda na huwag mangibabaw yung pagnanais natin. Sabi nga, honor God above career. Unahin natin ang Diyos higit sa lahat. At si Apostol Pablo sa Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8, itinuring niya na kalugihan ang mga worldly success. Dito sa Pilipos, Kapitulo 3, talatang 7 hanggang 8, sabi,
Gayunman ang mga bagay na sa akin ay may pakinabang ay inari kong kalubihan, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Alam niyo, walang maihahambing sa buhay na ito yung lubos nating makilala ang Panginoon sa buhay natin. Kasi yun yung nagdadala para lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Lalo tayong maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon. Habang makikilala natin ang Panginoon, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan. Yun ang nagdadala sa atin para makita natin na ito yung pinakamahalaga. Kaya ang tunay na tagumpay sa harap ng Diyos ay yung siya'y ating makilala. At ang buhay natin ay italaga sa Kanya. Ipagamit sa Kanya. Yun ang standard ng Diyos. At nangangako siya na hindi niya tayo pababayaan. Okay. Lastly, yung mark of true success in God's eyes. No? Ano yung mga palatandaan na tunay na tayo ay nagtatagumpay sa mata ng Diyos? Siguro yun obedience, yun yung sinasabi doon sa Joshua chapter 1, verse 8. No? Obedience to God's word. Yun yung isa siguro. Tapos sa Luke 16:10, pero tingnan natin. Luke 16:10. Sabi rito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di naman matuwid sa marami. Yung faithfulness, yung pagka tayo ay naging tapat sa maliit na bagay, no? Sabi nga ay nagiging tapat tayo kahit na doon lalong pinagkakatiwala ng Panginoon. Yung tandaan natin tayo we are not owners. We are stewards. Tayo ay hindi tayo ang may-ari. Tayo ay mga katiwala lamang ng Diyos. At kung tayo magiging tapat sa Kanya, mga bagay na ipinagkatiwala, ano yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin? Ating time, talent, treasure. Madalas natin pinag-aaralan yan. At siguro, ang isa pa na tayo ay nagiging success sa harapan ng Diyos, una, pagka tayo ay sumusunod sa Kanyang salita, tayo nagiging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Last, yung ating integrity, yung ating patotoo. Kapag tayo ay nagiging maganda ang ating patotoo sa mga workplace, sa mga tao na nakakasalamuha natin. Sabi nga, no, tayo ay nagiging ilaw. Sabi sa Matthew 5, verse 16. Matthew 5, verse 16. Sabi rito, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa
at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Hindi tayo naligtas sa paggawa ng mabuti, alam natin yan. Peso 2:8, sa biyaya tayo ay naligtas. Pero bilang mga naligtas, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, nababago yung buhay natin, yung transformation. Not reformation, transformation, dahil nagsilang muli ang Diyos sa atin ng panibagong buhay. Yung tinatawag na divine nature. At kapag kayoon ay nakikita ng Diyos sa atin, nakikita ng ibang mga tao sa atin, yung bagong pagkatao natin, yan ay isang tanda na tayo ay nakikita ng Diyos na tayo ay nagtatagumpay. Kaya ito yung mga bagay na nakita natin. Nakita natin kung ano yung panuntunan ng sanlibutan sa pagiging matagumpay sa buhay na ito. Pananalapi, magandang trabaho, maraming mga award, reward, property, nag-accumulate yung mga bagay na sa buhay natin, yung achievement. Pero nakita natin sa kabila ng si Solomon ay nagtamo ng kayamanan ng higit sa kanino man sa panahon niya. Itinuring niya na mga bagay na ito ay walang kabuluhan sapagkat ito'y ginawa niya para sa kanyang sarili lamang at ito'y hindi niya ginawa para sa Panginoong Diyos. Nakita natin yung panuntunan ng Diyos. Paano niya makita? Mahalaga sa kanya yung pamumuhay natin. Hindi kung ano yung natatao natin sa buhay. Sapagkat higit sa lahat, siya yung kayang magbigay ng mga pangangailangan natin. Kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita, sa paningin ng Diyos, para sa kanya, ang isang tao, ang isang mananampalataya na nagsisikap ipamuhay ang salita ng Diyos sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa paningin ng Diyos, ang taong ito, ang Kristiyanong ito, ang mananampalatayang ito, ay masasabi niyang matagumpay at success. Pagka tayo nagiging tapat sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, kapag ito'y ginagamit natin para sa kanyang kalwalatian, sa kanyang ikaliligaya, ipinaglilingkod natin ang mga bagay na ito para sa kanya, sa kanyang paningin, tayo ay matagumpay at tayo ay success. At kung tayo ay nagliliwanag ang ating mga testimony at pag-aakay tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon para sa Panginoon, ang buhay natin ay matagumpay. Kaya napakahalaga na makita natin ang mga bagay na ito. Sapagkat kung minsan ang ating kaaway ay binubulag tayo. Kaya nasasayang maraming panahon sa buhay natin. Kaya true success, hindi ito yung maganda ang career, nag-accumulate ka ng maraming kayamanan, property. Tandaan natin, ang lahat ng bagay na yan ay mawawala rin. Ang mahalaga ay bilang mga Kristiyano ay nasain natin yung tayo'y maging matagumpay sa harapan ng Panginoong Diyos.
Huwag tayong padaya sa takbo ng sanlibutan. Huwag tayong padaya sa mga offer ng kaaway. At nawa ay itong ating ay magbigay ng sense of direction para ma-set natin yung oras natin, yung puso natin, at yung goal natin. Ano ba yung pinaka-goal mo talaga ngayon? Ikaw ay maging matagumpay sa larangan, sa standard ng sanlibutan ito, o ikaw ay maging matagumpay sa paningin ng Diyos. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Tulungan mo kami ng aming pong buhay ay may set po namin sa isang layunin na kami magiging matagumpay sa iyong paningin. Amin pong sundin ang iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matapat at ipaglingkod po namin ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Higit sa lahat, magliwanag ang aming mga patutuo upang mayroon kaming mga maakay na kaluluwa sa iyong banal na harap. At awarin mo kami, O Diyos, kung ang aming mga puso, aming mga kaisipan ay nalinlang ng kaaway at naakit ng sistema at takbo ng sanlibutan ito. Tawarin mo kami, ugasan mo kami, tulungan mo po kami na simula ngayong araw na ito, iset namin ang aming goal na hanapin ang iyong kalooban, buhay ng kalugod sa iyong harapan. Pagpalain mo po, Diyos, ang gabing ito, pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming samad dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless. Baka meron tayong mga gustong itanong. Siguro bukas ay magkakaroon kayo ng mga discussion. Ang inyong facilitator, every Sunday, meron kayong mga facilitator. Si Brother Jan ang magiging facilitator bukas. At sa mga susunod ay i-announce natin para na-discuss yung mga bagay na tinatalakay natin. Meron akong mga nire-ready rin na mga tanong. At marahil ay i-send ko ito sa GC. Gusto nyo na ulat na ngayon. O kaya siguro i-send ko na lang. Itatype ko na lang at i-send ko. Okay? Baka meron kayong gustong itanong. Pwede tayong question and answer. Pero kung gusto nyo naman na i-take note na yung mga i-discuss nyo bukas, Brother Jan, like for example, yung number 1, what challenge do you face in living with integrity at work or school? How do you balance ambition for career growth with dependence on God's plan? What does it mean to work unto the Lord? In what ways can success be redefined so it has eternal value rather than just temporary rewards? What practical step can you take this week to align your definition of success with God's standard? Bali, 5 ito, no? 5 na i-discuss niyo bukas ito. Okay. Balik ko muna sa MC at kung meron tayong mga question ay malaya tayo ng ano. Salamat sa Panginoon, salamat sa ating lesson ngayong gabi at sa ating kapatid
At katulad po ng nabanggit ni Brother Wilson sa atin na naka-join ay maaari tayong mag-raise ng question kung meron. At katulad din ng nabanggit ng kapatid ay every Sunday sa mga men's, sa mga kalalakinan ay iikot yung facilitator natin, every groupings natin. Kaya looking forward tayo sa mga lesson natin every Saturday online. At yun din, every groupings natin ay ito ay ating patuloy na ipagpapatuloy sa mga question na nabanggit ng kapatid. At ngayon, kung meron tayong question sa ating napakinggan na message ay open pa ang ating question and answer. Okay, last call. Baka meron tayong question bago tayo mag-close sa ating online Bible study. At hilingin natin kay Brother Renmark yung ating closing kung wala na tayong mga question. Okay, marahil yung ating silence ay naging maliwanag ang ating pag-aaral. At bukas, katulad ng nabanggit ng kapatid, ay siguro isasend natin yung mga questionnaire sa GC. Nang sa gayon ay ito'y patuloy na ating maging discussion bukas sa ating groupings. At bilang ating pagwawakas, silingin natin kay Brother Renmark na pangwakasan tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa gabi pong ito na inyo pong ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Kung muli kami po'y makapag-aral at makapagbulay po ng inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa pangunguna po ninyo, maging sa amin pong mga internet connection. At nawa, Ama, sa amin pong mga napag-aralan, nawa tunay nga po na ito po'y amin pong may apply sa amin pong pang-araw-araw po na pamumuhay upang magawa po namin ito at lalo tigit po, Ama, sa success. Nawa ito po'y maging success sa inyo pong harapan. Nawa ito po'y magawa po namin ng nararapat sa inyo pong harapan at kasama po namin kayo, Ama. Maraming salamat po maging sa inyo pong anak na inyo pong ginamit sa pagtuturo po ng inyo pong mga salita. Patuloy po naming dalangin na patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan na nagmumula po sa inyo at kalakasan din buong physical upang patuloy niyo po siyang magamit sa inyo pong mga gawain. Salamat po ng marami, Ama. At dalangin din po namin sa magiging groupings po din namin bukas. Nawa patuloy na kayo pong mauna sa mga discussion, sa ang mga question po na naihanda po ng aming pong kapatid. Nawa kayo pong mauna sa bawat isa po sa amin at ingatan niyo po kami sa amin din pong pananambahan po sa araw po ng bukas. Salamat po ng marami, Ama. Pangunahan po ninyo ang bawat isa po sa amin, maging sa amin pong pamamahinga sa gabi po na ito, sa amin pong pansamantala pong pag-iwahiwalay. Salamat po ng marami at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat po sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Good evening po and God bless po. Good evening. Thank you. Good Thank you evening. po. God bless po. See you all tomorrow.